Magandang araw mga kaibigan. Ang ating pong kasabihan, kung ano ang iyong itinanim, yun din ang iyong aanihin. So yan po ang law of karma. Magtanim ng mabuti, aani ka ng mabuti. Magtanim ka ng hindi maganda, aani ka rin ng hindi maganda. So ito ngayon, sa political development sa bansa, lumalabas na itong si Speaker Martin Romualdez, kasama na ang Pangulong Marcos at ang First Lady na nag-aambisyon na they will stay in power forever hanggang 2034. Nabanggit yan ni PRRD, yung unang maisog rally sa Davao, na binanggit niya si First Lady Araneta Marcos at kasama na si Romualdez na gusto nilang magkaroon ng charter change para tuloy-tuloy ang pamumuno nila. Ito ngayon, itong nangyari na rigodon sa Senate, yung pwersahang tinanggal si dating Senate President Zubiri, tinanggal ng makapangyarihang tao, hindi naman pangalanan ni Senate President Zubiri. Kailang alam na ng lahat. L-A-M, alam na ng lahat kung sino yung utak sa pagpasibak kay ex-Senate President Zubiri, at ang inupo ay si Senator Escudero. So yung inupo nila, ito na yung sinasabi kong karma. Kasi yung inupo nila, si Senator Escudero, ay number one na anti-chacha na senador. O ano ngayon ang kinabukasan ng chacha? The Philippine Senate's push for charter change may face rough sailing with Francis Escudero at the helm. That statement coming from Senator Nancy Binay. She warns Escudero has always been clear about his critical stance on amending the Constitution. Escudero said on Tuesday all hearings regarding charter change are suspended as he wants the upper chamber to decide on the matter as a group. Sa usapin ng Chacha, mukhang malabo na siya kasi si SP Cheese, nung hindi pa siya SP, siya yung bulong ng bulong dun sa mga kasamahan namin na hindi okay yan. In fact, di ba, parang vocal din naman si SP Cheese na ayaw niya itong Chacha. So, okay. Klaro na, no? Ang utos ng bagong Senate President Escudero na inupo yung makapangyarihang tao na nagpatanggal kay Zubiri is all charter change hearings are now suspended. Wala na. Suspended. Bakit daw? Pag-uusapan nila as a group. So, anong ibig sabihin nyo as a group? O sila lang lahat ba? O yung majority? Ang majority is 15. Yung grupo ni Escudero. Itong grupo naman ni Zubiri, 7 sila. Tinawag nila na Magic 7. Plus 2 yung minority, so 9. Lahat itong nasa kabilang side. So, sino yung mag-uusap? Pag-usapan nila yung remember, kailangan ng ilang boto para pumasa ang Chacha. Kailangan ng 18 votes. Kung may 18 senators na boboto sa Chacha sa Senado, pasado na. Short of 18, patay. So, ang Senate President, anti-Chacha. Sinabi niya na yan nung press conference niya after na umupo siya at Senate President. Walang nagbabago sa aking posisyon.
Ano yung posisyon niya? Anti-Chacha. O, sabi ni Senator Binay na noon pa daw, nung hindi pa siya Senate President, palaging bumubulong sa mga kapwa niya senador na masama yan, hindi maganda yung Chacha na yan. Kung sino pa yung ayaw na ayaw sa Chacha, siya pa ang inupo. O ano sa tingin nyo, bakit yung anti-Chacha senator ang inupo na Senate President? Bakit hindi si Jinggoy Estrada? Kasi ang alam ko, itong si Jinggoy ang gustong-gusto maging Senate President. Anong buwan ba yun? Mga February ata yung unang pumutok ang balita na tatanggalin na si Subiri as Senate President at ang ipapalit si Jinggoy. Yan lang hindi natuloy. Bakit? Nakulangan sila ng boto. Okay, so wala. Naunsya yung kay Jinggoy na pag Senate President. So itong bagong kudita nung Lunes, hindi si Jinggoy Escudero ang umupo. Ginawa lang si Jinggoy na Senate pro tempore. Okay, yung nababasa kong comments, and I agree sa mga comments, alam mo naman na iupo nila ang isang convicted senator na Senate President, di ba? Ang pangit. Ang pangit. So, ano lang siya, second in command lang. Pro tempore lang. At sa aking nakikita rin, baka kung ipilit nila na si Jinggoy ang upo, hindi sila makakagather ng at least 13 senators. Dahil hindi katanggap-tanggap si Jinggoy sa iba. Naghanap sila ng iba na katanggap. Okay. Itong si Senator Amy Villar, yung PDP, I believe, na nakikita ko kung si Jinggoy ang iupo, ayaw nila. Ayan, sino yung PDP? Padilla, Bongo, Tolentino, ayaw. Kung si Jinggoy. Isama na natin si Villar at kasi parang lumalabas. Walang kwan si Jinggoy. So maghanap sila ngayon ng isang senador na katanggap-tanggap ng karamihan para ma-unseat nila si Subiri. Dahil si Subiri, sabi niya, not following orders. Hindi siya nagpatuta, hindi siya nagpahawak ng leeg sa makapangyarihang tao na nagpasibak sa kanya. Alam nyo na. Alam nyo na ang nagpasibak. Kaya para lang masibak nila si Subiri na hindi sumusunod sa utos, yun, ang naging katanggap-tanggap si Escudero. O kaya umupo si Escudero. Ngayon, pag-upo niya, anti-Chacha. So, tingnan natin kung ano sa tingin nyo. Magbabago ba ang stand ni Escudero sa Chacha ngayong Senate President na siya? Sabi niya, wala daw. Walang makakapagbago. Ang loyalty daw ni Escudero, according to him, yung kanyang press conference, ang kanyang loyalty, kung ano ang nakakabuti sa nakakarami. Ang loyalty niya, sabi niya, ang iuna niya yung nakakabuti sa bansa. Yung bansa ang unahin. So kung totoo yung sinasabi ni Escudero, hindi siya nambobola, patay na talaga ang Chacha kasi 88% sa mga respondents sa Pulse Asia Survey nagsasabi na ayaw sa Chacha. That's a very clear proof na hindi nakakabuti sa bansang Pilipinas ang Chacha. Ang daming kumontra sa Chacha. Simbahang Katoliko. More than 70 bishops yung CBCP nagpayag ng statement na walang problema ang ating konstitusyon. Hindi dapat palitan. Ayaw ng Iglesia ni Cristo. Ayaw din. Although hindi sila masyadong vocal, kailang pag-alaman natin ng official stand ng Iglesia ni Cristo, ayaw sa Chacha. Ano pa? Yung evangelicals,
ayaw din ng tsa-tsa. Iba't ibang sectors umaayaw sa tsa-tsa. Tapos, yun pa ang pagpilitan nila. Kasi nga, gusto nila na manatili sa power. Ambition is 2028 and 2034. Ito, yung mga revelasyon ng mga puting ahas ni Maharlika na ang gusto ng Marcos Romualdez clan o family ang magpresidente ngayong 2028 si Romualdez. After that, susunod si Sandro Marcos. Paano kung wala silang babaguhin? Status ko lang, magkakaroon ng presidential election ngayong 2028. Talagang walang kapag-apag-asa si Martin Romualdez na maging presidente kasi kikita naman sa lahat ng presidential surveys. Hindi man lang siya makakuha ng 1%. Tinatalo pa siya ni Senator Risa Ontiveros at ni Manny Pacquiao. Pacquiao nakaka 4%. Si Pacquiao Ontiveros nakaka 1%. Mabuti pa si Robin Padilla naka 2%, 4%. Bakit? Hindi man lang maka 1% itong si Romualdez. Wala siyang amor. Wala talaga. Kaya the only way na ang kanilang political ambition is matupad is through charter change. At ngayon, yung ginawa nila na pagpasibak kay Senate President Zubiri at inilagay ang isang anti-Chacha senator as Senate President. Chacha is dead. Yan ang sabi ni Senator Binay. Nauna na si Senator Zubiri na Chacha is dead. Okay, granting na magbago ang isip ni Escudero, bumaliktad siya. At maging pro-Chacha, wala pa rin. Kasi nandyan pa rin si Senator Amy na anti-Chacha. Nandyan si Senator Villar, anti-Chacha. I believe hindi yan magbabago. Nandyan si Pimentel, anti-Chacha. Nandyan si Hontiveros, 4 na yan. Kailangan lang ng 7. Sino yung 3 pa? Zubiri. Alangan naman na natanggal siya dahil sa Chacha Zubiri. Villanueva. Bato. Sabi na rin si Bato. Yung mga kakampi ni PRRD. So, wala pa rin. Wala na. Kaya ito, karma. Lesson po. Whatever we sow, we reap. Kaya wag po tayong magtanim ng hindi maganda kasi babalik at babalik sa atin. Para bang mirror. If you look at a mirror, anong babalik sa iyo? Yung sarili mo. Kaya ganon din. If we sow kindness, ang babalik sa ating kindness, goodness. But ang itanim natin ipansarili, wala. Yan na po ang law of karma na nakikita ko mangyayari sa political career ng mga makapangyarihang tao sa gobyerno ngayon.